Ramir Boulder po, naritong muli. Ito na po ang mga mainit na balita ngayon, no? May nag-alok daw po, ng 1 bilyon sa magkapatid na Rimulya. Sino kaya 'yun? Ito pong mainit na katanungan. Kung sino man 'yon, hindi po rin natin alam. Ito po ang balita. Ito ang inihayag ng political analyst na si Ronald Llamas nitong Martes, Enero 13, kaugnay ay sa ulat na mayroong umanong 1 bilyong bribe try na sa magkapatid na sina Department of Interior and Local Government, Secretary John Vic Rimulya at Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya. Ayon kay Ami Pamintuan, Editor-in-Chief ng The Philippine Star, sa Storycom ng One News Philippines, mayroon umanong sumubok na magbigay ng suhol sa magkapatid upang itigil na nila ang investigasyon sa flood control scam. Sinabi naman ni Llamas na pinaka-powerful ngayon ang magkapatid na Rimulya sa gobyerno dahil sa kanilang mga ahensyang hinahawakan. Kahit hindi executive yung ombudsman, ay sila yung pinaka-powerful sa gobyerno. Hawak mo yung DILG, tapos hawak ng kapatid mo yung ombudsman. Tapos yung pumalit sa DOJ ay undersecretary nyo. Powerful kayo. Kaya kung merong gustong mag-negotiate, gustong bumili kayo ang bibilihin, buti na lang hindi sila nabili. Ang sabi po ni Llamas. Ang pahayag po ni Ronaldo Llamas, political analyst, ay tumutukoy sa katotohanan na sinasabi mismo ni DILG Secretary John Vic Rimulya noong Enero 13, itong taong kasalukuyan, na inalok sila ng kanyang kapatid na Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ng 1 bilyong peso na suhol upang itigil ang investigasyon sa flood control scam. Nangangamoy. Isang malaking korupsyon issue na kinasasangkutan ng daan-daang bilyong piso sa mga ghost at anomalous na proyekto. Ito na. Sinasabi ko na, yan, hindi malayong susuhulan talaga ito dahil nga sila po ay powerful ngayon, yung magkapatid na Rimulya. Nasa isip ko na yan na baka may magsuhol sa kanila. Pero yan na nga po, natuloy na. Mayroon na pong binalita. Hindi lang alam kung sino. Hindi nabanggit dito sa report. Kung sino yung mga nanuhol. Kung sino yung mga emisary. Ano? Oh. Yan po, napaka magulo talaga ng ating politika. Ito ay double-edged sword. Sa isang banda, nagpapakita ng katapangan, tinanggihan ang malaking suhol at patuloy ang pag-freeze ng mahigit 20 bilyon na ill-gotten wealth. Pero sa kabilang banda, nagdudulot ito ng tanong kung sa politika na balanse. Kapag ang isang magkapatid ang nasa DILG at ang isa naman ay ang nasa ombudsman, gaano ka credible at independent ang anti-corruption effort? Lalo na kung may political ambition pa. Halimbawa, chismis na posibleng tumakbo si John Vic Rimulya sa 2028. Yun po. Sa huli, ito ay patunay na malalim pa rin ang ugat ng korupsyon sa Pilipinas. Napakalalim po, sa totoo lang. Malalim pa rin ang korupsyon sa ating bansa. Kahit na may tumatangging suhol, patuloy pa rin ang mga emisary na lumalapit sa matataas na opisyal. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang sa pagtanggi,
kundi sa pagkakakulong ng mga big fish na sangkot. Yan po ang dapat mangyari. Mapakulong ang mga big fish. Ano? Yung totoong investigasyon. Kung sino man ang sangkot, lahat ng sangkot ay dapat managot. Hindi lang managot, makulong, makonvict. Pagdusahan nila ang kanilang kabalbalang ginawa sa ating bayan. Sa mga flood control anomaly, kickbacks, lahat po sila dapat managot at makulong silang lahat. Okay, huwag niyo pong kalimutang pag-like and subscribe at pakishare na rin po ang aking YouTube channel, Ramir Boulder. At ang aking Facebook page, huwag niyo pong kalimutang i-follow, Ramir Boulder po. Maraming salamat po sa inyo.